Yo, what's up, happy people? Ludoy T on the mix. For today's video mga koys, ay grabe no, naglilipaan pa rin pala yung mga utak talangka, no? Yung mga amaw, yung mga tulunggis, mga talipandas sa buong Pilipinas. Bakit ko nasabi yun? Kasi hindi pa po sila naka-move on. Tapos mali-mali pa yung pinagsasabi nila na bininta daw ni Yormesco ang Divisoria. Well, ang masasabi ko, kung kilala nyo si Ide at saka si Pate, finish na. So alam nyo na. So dahil hindi nyo kilala at nakikimaritis lang kayo sa mga narinig nyo na puro ka-fake newsan, na walang katotohanan, pues, ipapaliwanag ko. Sana all. So, maganda ito. Sabi po ito ni, para maniwala talaga kayo na hindi lang po galing sa akin yung info. Okay? Galing din talaga sa mga citizen ng Manila. No, sino mo yung nakakaalam. Galing po kay Jose Ma380. Okay? Kasi may nagkomento nga doon sa isang post ko na about kay Yormesco. Last po na vlog ko kay Yormesco. Content po. Magsensya na kayo sa bus natin. Medyo tinamahan po tayo ng ubosipon. Pero hindi po ito hadlang para magkapagbigay po ng kalinawan sa ating mamamayang Pilipino na talagang hindi pa rin naka-move on. Hindi pa rin nag-gets. Yung bang naniniwala lang sa mga sabi-sabi na wala namang katotohanan. Pues ito, makinig ka, ha? Makinig ka. Sabi po dito ni Hosima 380 para kay Dado Victorino. Ayan, kasi si Dado nagsabi na nagbuybinta daw. So, makinig ka, Dado. Dado. Patay na yun, ha? ibang Dado pala. Makinig ka, Dado. Mima ka talaga. May masasabi ka lang. Nag-comment na di gamit ang otak. Mag-research ka muna. Dahil hindi Divisoria Market ang bininta. Hindi Divisoria Market ang bininta. Makinig ka, Dado. Lupa lang na kinatitirikan ng Divisoria. At hindi si Yorme ang nagbinta. Ayan ha. Talagang dandahan ko na talaga yan para maintindihan nyo, mga tulunggis kayo. Klarong-klaro. At hindi si Yorme ang nagbinta. Desisyon yan ng Manila City Council. It means walang karapatan si Yormesco na kahit anong bagay dyan sa Manila na magbinta siya. Okay? Klaro. At hindi si Yorme ang nagbinta. Desisyon yan ng Manila City Council. Klaro ha, Dado ha? Makinig ka. At kahit mayor si Yormesco, wala sa kapangyarihan niya ang magbinta ng kahit anong property sa Maynila. Klaro. Kahit mayor si Yorme Isko, wala siyang kapangyarihan na magbinta na kahit anong property sa Maynila. Dado, nakinig ka? Dado. Everyone in Manila City Council has no vote majority on it. Hindi lang si Yorme dahil member din lang siya. Klaro, membro lang siya. Ang research mo po ay salitang non-performing assets. Non-performing assets. At halos lahat ng malaking syudad sa buong mundo, di lang ang Manila sa Pilipinas, ang nagbinta ng non-performing assets sa kanilang syudad. Kung mas nalulugi pa ang isang syudad to keep the asset collective, desisyon nyo ng City Council kung ano ang mas makakabuting gawin
tungkol sa assets na iyon. Di ba? Kung ikaw businessman ka, anong gagawin mo sa kumpanya mong palugi na? Ganun lang kasimple yun. Di ba? Hindi ka kumikita si Edi at Pati. Anong gagawin mo? Simple lang yun, parang 1 plus 1 lang yun. Grabe, hindi mo masagot yun, Dado. Dado, nasaan ka na? So, in the case of the land na kinatitiri ka ng Divisoria, mas nakabubuti na ibenta dahil walang kita. Ito klaro. Walang kita. At yon pinagbinta, ginamit para maitawid. Ibininta yung lupa na yon ng City Council para maitawid. Kinig ka. Dado, saan ka na? Ginamit para maitawid ang Manilinyos sa pandemya. Dahil nga po, kasagsagan po yun ng pandemic. Alam naman po natin na ang buong Pilipinas ay talagang hirap. Only Manila lang ang hindi ginutom sa panahon ni Yorme Isko. Alam niyo yan? Only in Manila City na may ayuda palagi. Sana all. Ha? Alam niyo yan, kahit saan kayong sulok ng Pilipinas sa panahon ng pandemya, only in Manila lang talaga. Dahil nga, panahon iyon ng pandemya. Okay? Mas nakabubuti na ibinta dahil walang kita at yung pinagbintahan, ginamit para may tawid ang Manilinyos sa pandemya. Pinagpatayo ng COVID Field Hospital. Grabe, hindi nyo naalala yon. Kahit sino naman sino naalala yung COVID Field Hospital ng Maynila na itinayo po ni Yorme Isko sa loob ng 52 days lang. Pero yun, pinagpatayo ng COVID Field Hospital na sa loob ng 52 days lang, okay? At pambili ng mamahaling gamot against COVID na galing sa ibang bansa. Yung gamot po sa COVID, hindi po yung pang-inject, hindi po yung ang vaccine. Yung kagaya ng Remdesivir at saka Tocilizumab. Naalala nyo pa yung mga gamot na yun? Napakamahal po yun. Kung sino pa yung nakasubaybay at nakaalala na talagang hindi lang po Manilinyo po ang nakakabenepisyo po noon, pati po taga-ibang bayan. Basta Filipino ka, nangailangan ka, talagang binibigay po ni Yorme Isko. Yun na wala pong kapalit. So, I know na yung mga solid dyan, Iskonyas na nakasubaybay po sa mga mamahaling gamot na yun. Kung sino po talaga ang naka-beneficyo nyo, na talagang wala pong pag-alinlangan si Yorme Isko. So, ano na masasabi mo ngayon? Ha? Dado ka. Pagpatuloy natin. Pambili ng mamahaling gamot against COVID-19 na galing sa ibang bansa. Pangayuda sa seniors at mamamayan para di gutomin. Sinsya na po kayo, medyo masama-sama pong pakiramdam. Dahil nga po ay change climate po talaga ngayon dito sa Saudi Arabia. Papasok na po yung taglamig. So, yun nga mga kuys, talagang kung yung klaseng tao na may mamima ka lang, may masasabi ka lang, tapos hindi ka nag-research, na kiuso na kasabay ka sa mga tao na gumagawa ng ka-fake news yan. Ang mas mabuting gawin mo, ang maipapayo ko sa iyo, do your research para hindi ka magmukhang tanga. Kasi nabilongs ka talaga sa mga marites at saka maritos. Okay? Dapat do your research kung bakit ibininta ang lupa lang, hindi po ang Divisoria Market, Dahil nga, kung kilala nyo si Edi at saka si Pati, mga solid Iskonyas, kilala yan, si Edi at saka si Pati. Si Edi siya at Pati siya. Yon po ang kumikita doon sa Divisoria Market. At wala pong kinikita ang pamahalaang Maynila po noon. Kaya mas minabuti ng City Councilor na ibinta na lang iyon para
nga makagawa po sila ng COVID-19 field, makabili po ng mamahaling mga gamot laban sa COVID-19. Okay. At maliban sa free na pamimigay ng vaccine noon, no, na Pfizer, like galing sa China o Russia, ay bago pa dumating yon sa Pilipinas, ay nag-order po ng private, sariling tira po ng Pamalaang Maynila para makabili po ng vaccine po laban sa COVID-19, no? Kaya nga doon po ginamit po sa COVID-19 field na nagpagawa po ng drive-thru si Yorme Isko para maserbisyuhan ang lahat ng Pilipino, hindi lang Manileño. At doon po ay talagang pinuyatan ni Yorme Isko. Hindi po umuwi, nakatutok po magdamag para po magbigay ng suporta sa mga nurses, sa mga doctors na nag-asikaso, sa mga taong gustong lumapit doon, gustong magpabaksin po, no? Para mabigyan ng moral, para hindi susuko sa kabila ng pinagdaanan ng ating bansa, ay andun po si Yorme Isko talaga nakatutok. Hindi po iniwan ang kanyang mga tauhan. Kaya nga po, gumawa na po talaga ng kakaunting espasyo o tulugan si Yorme Isko sa City of Manila. Dahil hindi na po siya umuwi sa mga time na iyon. Ganon nyo po makikita si Yorme Isko pagdating po sa public servant. Kaya never nyo po talaga siyang ikumpara sa mga ibang tao. Dahil wala pong katiting, hindi po talaga, iiwan ko lang kung paano siya mapapantayan. Naalala nyo pa inidolize ni Presidente Digong si Yorme Isko sa kanyang napakasipag, matatag mindset, perspective na pamamaraan ni Yorme Isko ay talagang na-appreciate po yun ni Pangulong Duterte, no? Kaya alam ko sa panahon ng nakarang eleksyon kung sino sakbuso ni Pangulong Duterte, hindi lang talaga niya alam nyo na, dahil nga andon yung anak niya sa kabila. Pero I know kung ano sa puso at sa isip ni Pangulong Duterte, kung sino talagang kanyang manok noon sa panahong iyon. Alam po natin si Yorme Isko dahil nakikita po talaga niya. Biruin nyo, in one term, di pa natapos yung isang termino kung ano ang nagawa ni Yorme Isko sa Manila. Tapos ngayon, ikumpara nyo na kahit kanino. Alam ito ng mga solid Iskonians, no, kung ilang award ang natanggap ni Yorme Isko sa isang termino sa pagka-mayor niya dyan sa Manila. Alam po ng mga Manileño yan. Kahit saang agency, paaralan o government na talaga dami niyang tanggap ng mga award dahil sa number 1 na public servant, number 1 sa panahon ng pandemya. Hari ng pandemya yan si Yorme Isko. Hari ng ayuda yan. Hindi lang ayuda, pati yung mga senior citizen talagang nakatanggap ng allotment o ayuda. At yung hindi na kayang magpabaksin, andyan po si Ma'am Mayor Hane Bakuna. Bakuna tatawag Yorme Isko sa panahon yun dahil house to house po yan. Pinupuntahan po talaga yung mga taong hindi na kayang maglakad, kahiga na lang. Ganun po kasi pag yung Hane Lacuna at saka si Yorme Isko, no, talagang di mo mapapantayan talaga yung, kaya nga marami pong nag-idolize sa kanila. Pero sad ko sila talaga marami din talagang naninira na mga taong may mamima lang, no, hindi masasabi lang, no, pero hindi talaga nag-research kung ano talaga ang tunay na dahilan o pangyayari o bakit ganyan. Dati na-issue pa siyang NPA. Pero sa akin, ang ibig sabihin ng NPA kay Yorme Isko, no permanent address. Kasi alam niyo naman, lipat-lipat yung bahay si Yorme Isko sa panahon, sa kabataan niya. Yan, no permanent address. Pero yung iba naman, dahil ko nakasama si Juma, ayun na, NPA na si Yorme Isko. Hindi na alam na fake news na naman sila. Ang pinalalabas si Juma lang at saka si Yorme. Hindi yung mga general, hindi na pinakita. Napag-utusan lang po yun ng gobyerno na naggawa po doon ng conference o meeting.
inilabas ng mga may mamima o naninirang tao na kalyado. Oh. May NPA ba sa syudad ng Manila? Mayroon. No permanent address. So yun na mga quiz, no, talagang. Alam niyo kung mga ganyang mga issue, kung pababayaan mo yung mga taong ganyan, kakalat, alam niyo naman yung mga marites sa Pilipinas. Parang CCTV na yun eh. Human CCTV yun eh. Pag hindi mo sila na ituwid, talagang ipalaganap nila yung maling information. Kaya dapat din talaga nating maging isang vigilante, mapagmatyag, mapanuri, para masubaybayan mo yung galaw ng mga tao na ito mali itong ginagawa niya. At yan po ang ginagawa natin na yun. Kinukorek lang po natin yung mga kamalian na, yung mga ka-fake news nila. Kaya, yung nagbanta po sa akin, bahala na po ang Diyos sa iyo. Okay? Masabi ko sa iyo, magbanta ka sa taong nagpapalaganap ng ka-fake newsan. Huwag po kaming nagpapalaganap ng katotohanan. Okay? Isipin mo may karma. Baka sa pagbabanta mo, ikaw pa mauna. Isipin mo yan. May Panginoon na kabantay. Do your research bago ka magbanta ng isang taong nagsasabi ng katotohanan. Okay. Okay? Mag-isip-isip ka muna bago ka magbanta ng isang tao. Pag-isipan mo ng maraming bisis, 1,000,000 bisis bago ka magsalita ng death threat. Okay, death threat yung ginagawa mo. Pagbabanta yan. Alam mo yan. Alam mo yan sa panahong ngayon. Malulukit ka kung saan ka. Isipin mo yan. Well, sanay naman tayo sa mga ganyang mga banta, mga quiz, mga guys, mga iskonyans, no? Dahil sa panahon pa lang ng eleksyon, nang tumakbo si Yorme Isko ng pagka-presidente, ay marami po talaga tayong mga taong tinuwid. Alam niyo yan. Sino yung mga solid dito? Si Ka-First, tinuwid natin yan. Yung sino pa yung sa SMN ay dati. Kalimutan ko na yung pangalan. Tapos pinaalis din ni Pastor Kibuloy. Si Banat na eh. Bago nag-isko niyan, tinira din natin yan. Mga Marcoses. Kaya marami pong banta po sa atin. Pero ito pa rin tayo dahil po nagsasabi po tayo ng katotohanan. Kaya palagi pong andyan si Lord sa ating likuran. At yung nagbabanta, alam niyo naman kung ano nangyari. Karma is real. Ganoon lang kasimple yun. Kung sino yung naninira kay Yorme Isko, karma is real. Nakakalimutan ko na yung SMN ay dati na pinalis ni Pastor Kibuloy na panay panira ni Yorme Isko. Nakalimutan ko dito sa dila, sa dulo ng dila ko eh. Hindi niya yung makita yung mga videos ko dahil nga noong demonetize tayo, kailangan pa natin buburahin ng lahat ng yung mga videos na yun, para mabalik sa sigla yung channel natin. Okay. Yun, so talagang well, hindi naman natin binaliwala yung mga death threat na yun, dahil nakakabahala rin, pero may Diyos tayo eh. Lahat naman tayo dito sa mundo ay lilipas lang tayo, pero una-unahan lang yun. At depende yun kung nagsasabi ka ng totoo at mali. At alam nyo na ang karma. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Ganun ang buhay dito sa mundo eh. Talagang kailangan mo talaga maging matatag, mapagmatsyag, mapanuri, vigilant. Kailangan mo isang vigilante ka talaga para tingnan nyo ngayon ang nangyari sa Pilipinas. Dahil nga din sa atin yan. Mali po yung pinili natin. Kaya nga, mapanuri dapat. Mapagmatsyag. Opo. Dapat, God first palagi para po sa puso natin yung tama at hindi po tayo maliligaw. Yun lang po. Kaya kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and subscribe and share at may Facebook page din tayo na Dodoy Tito 2.0. Mag-upload din tayo doon, ha?
Sorry nga pala mga koys, mga guys, papaliwanag ko lang nga kung bakit yung mga Iskonians ngayon hindi na po nakapag-upload ng G sa Gidli ng mga video ni Yorme Isko dahil nga po ay hindi naman po hawak ni Yorme Isko yung management talaga ng Itbulaga. Ay meron po tayong mga kasamahan na CPR. Ibig sabihin na copyright claim po sila, no? Dahil nga po once na kahit counting video clip lang talaga na malalagay mo sa video mo, pwede ka naman talaga nilang i-strike o copyright. Ang malala pa ron kung ma-take down yung channel mo sa ka-upload. Kaya po ang ginagawa po natin ngayon ay nagre-reaction video lang po tayo, no? Hindi po tayo basta-basta na makapag-upload dyan sa kanila dahil kahit hindi ka naman nila i-strike o i-copyright o i-take down, ay nasa community guidelines din talaga ni YouTube na bawal po mag-upload ng ibang mga videos o ibang mga channel, no? Dahil nga reuse content po yan, may kaso po yan. Pwede yang wala ng channel mo, ika-take down ng channel mo, pwede yang makawala ng monetization mo, ma-demonetize ka. Kaya yun po. Well, kung gusto nyo talaga di sa Gidli, mayroon naman po kay Chalil Rains behind the scene, pwede na po doon. Pero yung mag-upload po tayo ng G sa Gidli, o kita nyo naman nga mismong channel ni Yorme Isko ay hindi na po nag-live sa Itbulaga, no? Dahil nga po baka makapiright po, wala po tayong magawa doon, di ba? Kaya sa kanila yan eh. Sinubaybayan natin dyan ng iba naman talaga si Yorme Isko, di ba? Yun naman talagang habol natin dyan eh, na makapagsuporta po kay Yorme Isko. Opo. Kaya ipaglaban lang po natin yung Itbulaga dahil andyan po nagtatrabaho si Yorme Isko. Alam nga naman ipaglaban mo yung iiti. O, di ba? May nakarelate naman dito. Yun lang mga. So for now, I'm God Pilipinas. God first.